Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jed Anyon Nuevo. At tayo po ngayon ay nasa ikalawang aralin po natin para po sa ating pong Discipleship Class 1. And last topic natin sa ating Lesson 1 ay pinag-aralan po natin ang Biblia. Natunghayan po natin na naunawaan ang mga ilang bagay, katotohanan patungkol po sa Biblia na ating pong pinag-aaralan, binabasa. Naniniwala po ako na the Word of God itself ay nagkaroon po ng malaking impact sa ating pong mga buhay. At sa pagkakataong ito po, sa pangalawang aralin po natin sa ating Discipleship Class 1, ay pag-aaralan natin ang pinakadakilang manlilikha. Yes, because we have a great creator, great designer. He's the great architect of everything. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Diyos. Na kung paano po bang sa isang bahay ay nangangailangan ng isa pong magaling na arkitekto, at mula po sa kaisipan ng arkitekto ay idinidisenyo niya ang magiging resulta ng isa pong tahanan or ng isa pong bahay. At ganoon din po sa ating pong mga buhay. There's someone who designed our life in accordance to what is the most beautiful thing para po sa atin. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Diyos. That's why I encourage you right now na pagtuunan po natin ng pansin ang pag-aaral na ito. At tayo po muna ay sumandaling manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong kadakilaan. Salamat po Diyos sa iyo pong katapatan sa aming pong mga buhay. Salamat din po Lord God sa aming pong pag-aaral sa Discipleship Class Lesson 2, Lord God. Knowing you, O God, our Creator, our great architect, O God, na kung saan ay nagdisenyo ng aming pong mga buhay. Salamat po Diyos pagkat naniniwala kami ng may pananampalataya that you design our lives, O God, in accordance to your great purpose for us, O Lord. At ito po yung aming makita at higit na maunawaan sa pagkakataong ito, Diyos. Salamat po aming Ama sa iyong kabutihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. At katulad nga ng nabanggit ko po sa inyo, we have a great Creator. We have a great God who is the great architect of everything. At mahalaga na maunawaan natin that there is someone who is a great Creator, great architect that designed everything. And the Bible itself declares that there is God. And hindi lamang po mismo ang salita ng Diyos, kundi titingnan natin sa pagkakataong ito ang katunayan na meron pong Diyos. And number one na nagbibigay po ng patunay na may Diyos na gumawa at lumalang ng lahat ng bagay ay the creation itself. Yes, the creation itself declares that there is God. And the creation of the world and the creation of the universe. Pag tumingala tayo sa kalangitan, makita natin ang mga bituin. Makita po natin ang buwan, makikita natin ang sikat, maaninag natin ang maliwanag na sikat ng araw. That's why, if there is no God, then there is no creation. That's why this creation declares that there is a God na kung saan lumikha ng lahat. Na kung paano po sa isang relos na kung saan ay kapag tayo bumili, naniniwala tayo that this watch, there is someone who created this watch. There is a watchmaker. Pag bumili tayo ng cellphone, there is someone who created the cellphone. Kapag bumili tayo ng isang gamit, kaya merong gamit na yon ay dahil merong isang manlilikha. That's why mga kapatid, sa pagkakataong ito, the very creation that we are na nakikita natin ay nagdideklara na may dakilang Diyos na gumawa ng lahat. And that is number one. And number two, ito po ang kamangha-mangha, ang maayos na pagkadisenyo ng pagkakalikha. Yes, napakaganda po, kamangha-mangha talaga ang likha ng Diyos. Mula po sa pagkalikha sa kalangitan, sa pagkalikha ng langit at lupa, sa pagkalikha ng ating pong kapaligiran, nakamamangha ang disenyo ng Diyos. There is a great biodiversity, great ecosystem kung saan each one has a function, from the animals, from the plants, from the fish, from the birds. There is function. Maging ang sikat ng araw, maging ang pagkakasunod-sunod ng mga planeta, maging ang pagkakaroon ng
magandang ningning na mga bituin sa kalangitan, nagpapahayag that there is someone who created everything, at nagpapahayag na ng maayos na pagkadisenyo nito, because everything is in order. And if there is no creator, it cannot be done in order. Ibig sabihin, merong isang kamanghamanghang manlilikha na gumawa ng langit at lupa, na gumawa ng lahat ng may karunungan, ng may kaalaman na hindi natin kayang tarukin. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Diyos. That's why, kung titingnan natin po ang lahat ng mga bagay, di ba? Wow, how it's been in order. Everything is in order. And that is number 2. Number 3, tao. Tayo po mismo, mga kapatid. Tayo na nilalang ng Diyos. Why? Kamangha-mangha po ang pagkalikha ng Diyos sa tao. At kung ating pong pag-aaralan ay kakaiba. There is ang pagkalikha ng Diyos sa tao. We have different system. We have the nervous system. We have the digestive system. We have the circulatory system. We have the skeletal system. Kung titingnan natin, mga kapatid, mula po sa pagkakalikhang iyon na kung saan they function in accordance to their design, at kung paano itong katawan na rin na ito ay nakadisenyo na kung saan doon pa lamang sa DNA natin na magkakaiba, makita na po natin ang kamanghamanghang pagkalikha ng Diyos sa sangkatauhan, pagkalikha ng Diyos sa akin at sa iyo. That's why, ang sabi rin sa Bible, sinihubog pa lamang tayo sa sinapupunan ng ating ina, kilala na tayo ng Diyos. That's why, mga kapatid, as a person, bilang tao, itong katawang mismong ito ay naghahayag ng kadakilaan ng Diyos. Itong katawang mismong ito ay naghahayag na merong naglikha, merong gumawa na kung saan ay puno ng karunungan, puno ng kaalaman. Ang kanyang kakayahan ay hindi nating tarukin, ang kanyang karunungan ay hindi nating kayang tarukin. That's why we ourselves, our declaration that there is a great creator, that there is a great architect, there is a great designer who creates everything. And especially, tayo po na tao, na kung saan ay kamanghamanghang nilikha ng ating pong Panginoong Diyos. And number 4, the inner desire or the inner na pagkaalam natin na may Diyos. Yes, kung ating pong titingnan, there is a deep desire from the inside of us na naghahanap sa Diyos. There is a longing na kung saan nakatanim sa ating kaisipan. That's why there is a vacuum in our hearts. Meron pong parang vacuum dyan na kung saan ay walang ibang makakapuno kundi ang Diyos lamang. Kaya nga po nung nasumpungan natin ang Panginoong Hesus, parang nagkaroon tayo ng kapunuan sa buhay. Nagkaroon tayo ng kasapatan, nagkaroon tayo ng kagalakan, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay nito. Because that vacuum is no one can satisfy it, no one can fill it, is only God. That's why inside us, there is a deep desire, there is a deep longing for someone who is supreme, who is greater, and which is talagang kamangha-mangha sa atin. Walang iba kundi ang Diyos na siyang lumikha at gumawa sa atin. That's why, yes, we as people declares that there is a great creator, and especially our deep, yung ating malalim na pagnanais sa isang supreme being, to someone greater than us. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Diyos. Ngayon tingnan natin, yamang naunawaan natin that everything declares that there is a great God. There's a great creator. There is a great architect who designed everything. Tingnan natin ano nga po ba ang mga katangian naman ng Diyos. Number 1, na makita natin na katangian ng Diyos. Although ito po mga kapatid, there is no single, we cannot comprehend even the single attributes of God. Kung ating pong tatarukin talaga ng lubos, hindi natin kayang tarukin ang even a single attributes of God. Yung kanyang kamanghamanghang mga katangian, kung ating pong isipin ng lubos, we cannot comprehend it totally. But as much as possible, tingnan natin yung kayang tarukin ng ating pong kaisipan. And number 1, God is a spirit. His spirituality. At ito po, wala siyang physical na kaanyuan, siya'y naroon sa lahat ng dako. Hindi siya na maaaring hadlangan ng sino man. That's why in John chapter 4, verse 24, as you read it, we will worship the Lord in spirit and in truth. For God is a spirit.
That's why He can be present in anywhere, in any place, at any time. Hallelujah. That's why mga kapatid, He spiritually declares His presence. Hallelujah. And that is number 1. And number 2, His immutability. Nagbabago po ang lahat, pero merong isang Diyos na hindi kailanman magbabago. Yes, His immutability. In James chapter 1 verse 17, if we will read James chapter 1 verse 17, nagdideklara ito na may Diyos na hindi nagbabago at kailanman hindi magbabago. Ang sabi po rito, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. God does not change. Hindi siya nagbabago. He's immutable. And number 3, He is eternal or eternity. Hindi nahadlangan ng Diyos ng oras. Wala pong pagkakaiba sa kanyang ang hinaharap, kasalukuyan, at ang nakaraan. Yes. That's why sabi po ng isang awitin, He came from eternity to our time. Dumating mula po sa pangwalang hanggan, pumasok po ang Panginoong Hesus sa ating pong panahon. Yes, He is eternal. Walang pasimula. Wala pong pasimula. Walang lumikha sa Kanya at wala ring katapusan. He is an eternal God. And His nariyan na noon pa man. No one create Him. He is there. Nariyan na siya. And that is number 3. And then in number 4, it is His omnipresence. His omnipresence. A Latin word na kung saan galing po sa omnis or Latin word na omnis na ang kahulugan ay lahat. Nangangahulugan na ang Diyos ay naroon sa lahat ng dako. God is omnipresence. Nasa lahat ng dako ang ating pong Panginoong Diyos. Yes, mula po sa kaliliman ng dagat, saan man tayo naroon, hindi tayo maaari pong magtago sa Panginoong Diyos. He is present everywhere. That's why narito tayo ngayon sa church. Nasa church tayo. Naroon din siya sa kabilang simbahan na may pananambahan. He is present everywhere. And that is number 4. And number 5, number 5 is omniscience. Omnis from the word all, or from meaning all, yung nga pong Latin word na omni. And then scienta, meaning knowledge. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. In Psalms 100, in Matthew chapter 6, verse 8, tingnan po natin ang talatang ito. Matthew chapter 6, verse 8. Saan na ang talatang ito? Okay, Matthew chapter 6, verse 8. Ang sabi po rito, wag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. It is before we pray, alam na ng Diyos. Because He's an all-knowing God. Alam ng Diyos ang lahat. Wala po tayong maaaring itago o ilingid sa Kanya. He is an all-knowing God. If He is omnipresence, He is also omniscience. Omniscience. God is all-knowing. Alam niya ang ating mga pagkukulang. Alam niya rin naman ang ating kahinaan. Even the number of our hairs is known to God. Kaya mga kapatid, anong bagay kaya ang hindi alam ng Diyos sa ating mga buhay? Yan, di ba? Ngayon po, number 4 or number 6 is omnipotent. God is omnipotent, meaning all. Meaning, pag sinabing potent, makapangyarihan. Ang salitang ito ay nagsasabi na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat at walang imposible sa Kanya. For with God, nothing is impossible. In Luke chapter 1, verse 37, ang sabi ng talatang ito, tingnan po natin, ang Luke chapter 1, verse 37. At mula po dyan sa inyong mga modules, mababasa natin ang mga ilang talata. Pwede nyo pong buksan sa inyong mga Biblia ang mga talatang ating pong isinulat or nakasulat dyan sa ating pong mga modules. Okay, Luke chapter 1, verse 37. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ang Diyos. Because God is an all-powerful God. Hallelujah. He created everything. And He knows, dahil alam niya ang lahat at siya rin ang Diyos na makapangyarihan na kayang gumawa sa ating mga buhay. And number 7, truth.
Ang Diyos ay katotohanan. Ang kanyang salita ay totoo at mapangahawakan. Ang Diyos ay nananatiling tapat. Psalms 110 or awit kabanatang 110 at sa talatang 4. Tingnan po natin ang talatang ito. Psalms 110 verse 4. Okay, tingnan natin. Nasaan na? Ayan. Saan na? Ayan. Medyo dumikit. Psalms 110. Ayan. Saan na? Ayun. Psalms 110 verse 4. Ang sabi po ng talatang ito, si Yahweh ay may pangako at ang kanyang sinabi, hindi magbabago. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. He does not change and He is true to His promises. For God is truth. He is truth. Siya ang katotohanan. And number 8, He is love. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. And His love is unconditional. In Romans chapter 5 verse 8, ang sabi roon, inibig tayo ng Diyos noong una pa man nang namatay ang Panginoong Jesus para sa atin, noong tayo po'y makasalanan pa. Yes, Christ died for us and yet we are sinners. That's why God is love. Ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig na yon ay hindi nagbabago kailanman. Hindi nagtatangi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. He is faithful to His promise. Yes, He is truth. Siya ang katotohanan. Siya rin ang Diyos ng pag-ibig. At ang kanyang pag-ibig na ito kailanman na hindi nagbabago. It is not because of our performance. His love for us is not because of our performance. His love for us is not because of what we had done. His love for us is not because of our achievement in life. Hindi po roon nakabase. Basically, God is love. Pag-ibig ang Diyos. That's why namatay nga ang Panginoong Jesus para sa atin. He gave His life for us. He died on the cross. He finished it by dying on the cross. Nalibing siya, muling nabuhay, at ngayon nakaluklok sa kanan ng trono doon sa kalangitan. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. That's why mga kapatid, I want you to really understand this, kung gaano tayo iniibig ng ating pong Panginoong Diyos. You are loved by God unconditionally. Wala pong kapantay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At hindi po natin pwedeng ika nga ay tarukin kung gaano tayo iniibig ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay hindi dahil sa ating pong kabutihan. He loves us so much. And number 9, holiness. Holiness ay galing po sa salitang Griego na hagiazo. At ang kahulugan ay set apart o pagkawalay. Ang Diyos ay banal. Ibig sabihin, no one can come to Him. But ito po, alam niyo po, you have been set apart also because of what Christ had done for us. Our holiness is not because of our own. Our righteousness is not because of our own, but because of Christ Jesus. That's why nakikita ng Diyos ang kabanalan sa atin, hindi dahil sa sarili nating gawa, kundi dahil sa Panginoong Jesus. Ginawa niya yon dahil siya'y banal. We cannot come unto Him. We cannot come unto God. He is set apart. He is God which is holy. Walang bahid ng dungis, walang bahid ng kasalanan. Hindi tayo maaaring makalapit sa Kanya pagkat tayo po'y makasalanan. But because of what Christ had done for us on the cross of Calvary, ito po'y sapat na. Yung ginawa ni Jesus, siya itinuring na kasalanan. Hallelujah! Upang tayo maging banal sa harapan ng Diyos. Upang tayo maging tumatuwid sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. That's why ang ating pong kabanalan, yes, our holiness, our righteousness, comes from God. Galing din mismo sa Diyos. Why? Because of what Christ had done for us. At ginawa niya yun dahil nga banal ang Diyos. Banal siya. At nangyari po yun dahil po sa pangsampung katangian ng ating Panginoon Diyos. Because of this. Yung ang una, yung sa number 8, His love, nangyari po yun dahil sa kanyang pag-ibig. And then, kasama na roon, yung kanyang awa. He is a merciful God. God is a merciful God. We can read it in Ephesians chapter 2, verse 4, and Titus chapter 3 verse 5. Tingnan natin sa Titus chapter 3 verse 5. Okay, yung Titus ang tingnan natin ha. Sa Titus chapter 3 verse 5. Ito, nandito na yung Titus. Okay, Titus chapter 3 verse 5. Ang sabi po ng Titus chapter 3 verse 5, ito. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin.
tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Yes, we have a new life, and ito po nagpapahayag talaga ng awa ng Diyos. Kinaawaan tayo ng Diyos. God is merciful. Hallelujah. Praise God. He is a merciful God. Ang awa ng Diyos ay nananatili. His mercy pour out unto us. At ang kapahayagan ng awa ng Diyos sa atin ay ang ginawa ng Panginoong Yesus. Hallelujah. He is a merciful God. Hallelujah. Hallelujah. Ang awa ng Diyos ay sumasa atin. At dahil sa kanyang awa, ito po ang napakaganda. Tumatanggap tayo ng biyaya. In Romans chapter 3, verse 24. Basahin po natin ang talatang ito. Romans chapter 3, verse 24. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuturing na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. We are righteous, we are saved by grace. Tinanggap natin yung biyayang ito. Hallelujah. Because of God's mercy. Dahil sa awa niya, tumanggap tayo ng biyaya, at ang biyayang iyon ay buhay na walang hanggan. Ang biyayang iyon ay ang ating kaligtasan. Ang biyayang iyon ay nanumbalik ang ating relasyon sa Diyos dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon doon. Hallelujah. That's why, mga kapatid, I want you to see and I want you to understand that God is a God of grace. Yes, He is a God who is full of grace. At ang biyayang ito ay binibigay niya sa atin. At ang kapahayagan at ang biyayang ito, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Yesus. Mapansin natin, mga kapatid, almost all those attributes of God nakatuon din sa ating pong Panginoong Yesus because they are one. At titingnan natin po yan maya-maya. And number 12, He is a God who is just. Siya'y makatarong ang Diyos. In Romans chapter 1, verse 32, tingnan po natin ang talatang ito. Romans chapter 1, verse 32. Okay. Ang sabi po dito sa talatang ito, Romans chapter 1, verse 32. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Gayunman hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa kamatayan. He is a just God. Yan, makatarungan ng Diyos. Actually, tayo po dapat ay paparusahan. Ang kaparusahan sa ating pong kasalanan ay kamatayan. That's why, instead na tayo ang maparusahan, tayo ang mamatay, ang namatay para sa atin, the one who died for us is the one who died on the cross. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Palapakan natin ang Lord. Hallelujah. Yes, Jesus died for us. Siya po ang kapahayagan din ng pagiging makatwiran ng Diyos. Hindi po kasi pwedeng labagin ng Diyos ang kanyang pagiging makatwiran at kuhanin ka na lamang tayo, manambalik ang ating relasyon sa Kanya. But because there is someone who must pay. At tayo po dapat talaga ang magbabayad dahil nga tayo nagkasala. Ang tao ang makasalanan. But kahit tayo nagkasala dahil nga po sa pag-ibig ng Diyos, which is one of God's attribute, at dahil kinakaawaan niya tayo, tumanggap tayo ng biyaya, at ang kapagiging makatarungan ng Diyos ay namahalas pa rin pagkat ang nagbayad ng ating mga kasalanan, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. That's why His being a just God remains, hallelujah, nananatili ang pagiging makatwiran ng ating pong Panginoong Diyos, sapagkat walang nilabag ang Panginoong Diyos, merong nagbayad para sa atin, and He paid it all, and the payment for us is too much to comprehend, too much para mabilang natin, para mabigyan natin ng matinding halaga, sapagkat ang ibinigay ng Panginoong Diyos, ang ginawa ng Panginoong Diyos para sa atin ay namatay ang Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo para sa atin. That's why God's attributes ay nagpapakita kung gaano talaga siya kadakilang Diyos, na kung saan ay nais niya na siya higit natin pong makilala. That's why, mga kapatid, sa araw na ito, I want you to see that God loves us so much. And because of His love to us, tumatanggap tayo ng biyaya. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon, kung titingnan natin po, imposible talaga natin mapag-unawa ng lubos ang katangian ng Diyos. Sapagkat sa isa pa lamang talagang katangian niya, sa isa pa lamang, even in one attributes of God, we cannot comprehend it. Mahirap
Hindi talaga natin that's why, nung nakasumpong tayo sa Panginoon Jesus, doon lang tayo bigla nagkakaroon ng kaliwanagan. And it is God alone, siya mismo nagpapahayag dito sa atin sa pamamagitan ng kilos ng banal na Espiritu. Ngayon ito po mga kapatid, natunghayan natin yung mga ilang attributes of God, at tutunghayan naman natin yung kapahayagan o doktrina ng tatlong persona ng Diyos. Because we have one God, in three person. Yes, ulitin ko po may nag-iisa tayong Diyos sa tatlong persona, sa tatlong katangian o tatlong katauhan. In Genesis chapter 1 verse 26, tingnan natin ang talatang ito. Genesis chapter 1 verse 26. Okay, ito po ang sabi dito. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wagis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaking o maliit. Ngayon, likhain natin, the word natin. And that's why, nagpapahayag na meron pong tatlong, may ibang persona ang Diyos. Nag-iisa siya, but He is a one God. Para po bang itlog? Yan, di ba? Itlog, merong balat, merong pong shell, may white, and may yolk. Nakuha po natin, di ba mga kapatid? Yan. Ngayon, ang Diyos po ay tatlong persona. Ito po yung nagsasabi ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos Ama, ngayon ang Diyos Anak ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus at ang banal na Espiritu. Sila po ay isa sa iba't ibang persona na may iba't ibang katangian, na may iba't ibang misyon or dapat gawin. That's why, kung mapansin natin, kaya nga po kailangan umakyat, kaya kailangan po yung physical body ng Panginoong Jesus ay umakyat sa langit, sapagkat ang narito ngayon ay ang kanyang Espiritu, ang Espiritu Santo, for God to be present in any place, because God is Spirit. Kaya ito po mga kapatid, ang Diyos ay may tatlong persona sa isang iisang Diyos na sa tatlong katauhan. Yan, para mas maging maliwanag. Ngayon, ang bawat isa ay ganap na Diyos. They are one. They have their being God. Sila po'y iisang Diyos. Sila po'y Diyos. Sila po'y ganap na Diyos. Yan po. Ngayon, nagpapakita, yes, we have one God in three person. Ngayon, magiging maliwanag po sa atin yan sa pamamagitan higit lalo ng kapahayagan sa atin ng Panginoong Diyos, ng pagbibigay ng pagkaunawa sa atin ng Panginoong Diyos. Hallelujah. That's why, mga kapatid, ulitin ko po, we have one God in three person. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. But they are one. Yan. Magkakaiba po ang kanilang trabaho, ang kanila pong ginawa. Ang ginawa ng Panginoong Jesus nung nagkatawang tao siya para sa atin, mabayubay sa krus ng Kalbaryo. At ngayon, nabubuhay tayo sa mundong ito na ang kasama natin ay ang ikatlong persona ng Diyos, ang banal na Espiritu. Kaya yan po mga kapatid, nawa po ay meron tayong napag-unawa at nagkaroon tayo ng higit na pananampalataya. And we understand, nawa po ay naunawaan natin the attributes of God, who is the great architect, the great creator, and no one else like Him. Ngayon ito po mga kapatid, may mga tanong po kayo na dapat sagutin na nariyan po sa inyong modules. Number 1, paano mo mapapatunayang may Diyos? Number 2, paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili? Number 3, alin sa mga paglalarawan sa Panginoong Diyos na nagkaroon ng malaking bahagi sa iyong buhay? And number 4, bakit mahalaga na maunawaan ang doktrina ng Trinity? Yan, and babasahin natin kung according po sa Bible reading natin is John chapter 8 up to chapter 14. Chapter 1 or 1 chapter a day. At isusulat po nyo yan doon sa inyo pong mga notebook. At yung pong notebook nyo, nandyan po yung doon nyo sasagutan at naroon din po yung inyong devotionals. And to those who are not able to pass their devotionals and assignment this week, yung una po natin,
kindly pakisend nyo po sa ating pong GC. Medyo na gano'n ilalaman ako. And by the way, yan, congratulations po. We are in lesson 2 of our discipleship class 1. And I believe and I know na ang ating pong pag-aaral ay nagiging pagpapala po sa bawat isa. Tayo po sumandaling manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po Diyos sa aming pong pag-aaral. Salamat po Diyos sa mga kapatid who continually want to grow in their faith, O Lord God. Pagpalain mo po ang bawat isa at higit na magkaroon po ng paglago sa kanila pong mga pananampalataya. Salamat po Diyos sa iyo pong patuloy na pagpapala sa amin sa gabi ito, sa araw pong ito, Lord God. Bigyan mo po kami ng higit pang pangunawa sa pagpatuloy ng aming pong pag-aaral. Bless your people. In Jesus' name, Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat at ang pagpapala po ng Diyos ay sumainyo.